Hello po. Ayan, update po tayo dito sa Stania PC. Ayan po. So, bali guys, ganito po yung mga itsura ng bahay po dito sa Stania. Bali, Block 9 po ito. Medyo nasa dulo na part. Malapit po dito sa mga ginagawa. Ayan o. So guys, kung interesado po kayo sa mga units dito sa Stania, message nyo lang po yung pinaka-page nila. Meron naman po yan. So ito guys, i-share ko lang po sa inyo. Ang unit po nila ma'am, parang ganyan na po ang itsura. Yung pinaka-harapan, kailangan pang gawa ng pinaka-extension ito. Tapos yung pinaka-likod, maliit lang siya. Siguro nasa 1 meter lang. Maganda siya pag na-extend. So, etong dalawang klase kasi to. Yung dalawa ang CR, tsaka ito, isang CR lang. Kaso yung harapan, kailangan mo nga siyang i-extend. So, pagdating sa materialis, magastos din talaga. Unlike po doon sa isa, maliit lang. So, amoy pintura. Ayan, takpa ko na nga lang ilong ulit. So guys, ito yung second floor ng unit nila ma'am. Dalawang kwarto lang po ito. Ito pong isang kwarto, seal gray po ang pintura nito. Ayan, siguro mga lagpas 2 meters ang sukat ng kwarto. So guys, dito po sa Stania, pinadagdagan po ni ma'am ng mga grills gawa ng medyo maluwag, baka pasukan ng kung sino, bata o matanda kasya. So, nilagyan po ng grills. Dinagdagan ng bakal, kumbaga. So, dito po sa unit nila, ma'am, ang renovation po namin dito, turong partition, kasama kisame. Yung kisame namin, nilagyan po muna ng insulation, then share board, tapos pinatungan po ng PVC panels. Ayan. So, hindi naman talaga magastos ang paggamit ng PVC panels. Kaya lang siya naging magastos kasi nagdoble-doble na. May insulation na, may share board na, tapos may PVC panels pa. Kaya po nagdoble-doble kasi kung hindi kami maglalagay ng insulation, hindi kami maglalagay ng share board, yung PVC panels po, katagalan, baka lumuto. Kasi mainit po ang yero. Yero lang po kasi dito. Ayan o. Yero lang po kasi yan siya. Kaya sa diskarte po namin o sa paraan ng rehouse makeover, doble-doble. Pero tingnan nyo naman, walang init. Diba? Kumbaga nabawasan talaga yung init. So ito guys, molded door na po yung ginamit. Mali yung pagkaka-install ng door lock, pero yung paling lang naman, pwede naman yung baguhin ni Ray. Yung pintura natin dito, puti po ito. Tapos yung kornisa po natin, tsaka yung haba, parehas lang po ng kulay yan. Parang tinuloy lang. So, ang ganda, diba? Papatungan pa yan para mag-dark ng konti. Sa tiles po, 60 by 60 po ang ginamit. Ayan. Hindi po sinagad yung ating kwarto kasi malaki naman din talaga. Malaki ang loob ng mga unit sa Stania. Tapos, dito po yung ating bintana. Stay lang yan. So, ang kagandahan yan, may papasok po dito na hangin, ventilation, ayan o. Pababa dito. Parang ito po, sa may hagdanan na part, parang naging hallway po siya. Ayan po itsura ng dalawang kwarto. Ayan po. So, sa second room naman, ito pong itsura. Malaki rin po siya. Siguro nasa 4 meters po yata to. 4 by 3, parang ganon. So, guys, yung ating pintura dito, gusto kasi na may-ari, may accent. So, ito is Limerick ng Davis. Tapos, bridal white na po ito. Ayan po itsura ng bridal white. Ayan. Tapos yung tiles, parehas lang. 60 by 60. Tapos dito nga po pala, ayun, dinagdagan din po ng bakal. Tapos ito po is, meron po ditong tawag dito. Hindi ko lang siya mabuksan. Meron tayo ditong fire exit. Ayan.
So, same lang, naka-pintura, naka PVC panels, bridal white po ito, ulitin ko lang. Tapos naglagay po tayo ng mga outlets. So, malaki po yung floor area sa stand niya kumpara po sa Lumina. Ayan po. So guys, meron namang kornisa na PVC kaso mas magandang gamitin yung mas magandang gamitin yung kahoy kasi napaglalaruan mo kung anong gustong kulay na prepared mo. Tapos ito po yung hagdan natin. Yung hagdan po binago yan. So ito, dati yung bakal po nandoon sa tiles sa pinakasemento. Pero ganito na lang po yung naging diskarte namin dyan. Dinamitan namin siya ng 1 by 1. Ayan, 1 by 1 po yan. Ito pong pintura niya is caramel brown. Ayan po. Tapos ito naman po is white. Para hindi na lang din po magkaroon ng conflict sa pagbabaon ng bakal. Ganito na lang ang ginawa namin. Naging suggestion. Para yung ating bakal hindi na po ibabaon dito. Ayan. So inuumpisa na rin po siyang lagyan ng masilya. Lalagyan po to ng cover. Ayan. So ang cute ng ating hagdan, no? Combination din siya ng brown tsaka white. Yung tiles po natin sa hagdan 20 by 100 lang yan. Ayan, mapapansin nyo hanggang dito lang yung 20. Tinugtungan siya dito, kaya lumapad yung ating steps. Ayan, no. So, yung baba po, tsaka taas na flooring, parehas lang po ng tiles. Kaya kung magpapagawa kayo, ganun na lang. Baba tsaka taas, parehas na lang. Tapos, pagdating sa hagdan, yun na lang yung baguhin nyo. Ayan. So, ito ipipinish ko yan. Lalagyan pa ng cover. So guys, dito sa stand niya nung una, hindi namin pinapakita yung sa likod na part kasi bawal daw yan tibagin o tanggalin. Tanggalin yung ating pinto, tsaka bintana, tsaka yung ating lababo. Pero ang gusto kasi ng may-ari, actually nagtanong din naman sila sa amin, pwede naman kaso hindi na nila makukuha yung ban. So yun guys, ito yung ating back extension. Dito yung lababo dati. Tapos dito yung bintana, pinto. Tinanggal. Yung pinto, pwede pa namin magamit. Kasi dito po sa may bathroom, fluted panels po to. So ito, pinto po siya, flush door. Didiskartehan na lang po namin siya. Pwede pa naman po yan magamit. So, yung likod, pipinturahan. So, abangan nyo na lang po yung finish. Yung finish po niyan, fluted panels po yan dyan. Ayan, hidden door ang peg. Tapos, yung gusto na may-ari na magkaroon ng bar counter na ganyang kalapad, ayan, okay yan. Nailagay namin. Tapos, sa ilalim, lalagyan po ng fluted panels. Ayan, 4-in-1. So, ikakabit ni Ray yan dyan. So, kahit malit lang yung extension dito sa stand niya, pag na-renovate talaga ng maayos, malaki rin po siyang tingnan. So, ang lababo nila, ito na po yun. Ayan. Nasa 180 cm po ang pinaka sukat. Dito yung rep. Tapos yung cabinet nga po pala dito is aluminum cabinets. So, ito po saksakan ng ating microwave. So, pinahabol. Ito po yung sa gas range. Ito po yung kalan nila. Ayan, no. So, dito meron pa tayong exhaust fan na ilalagay. Tapos, isang ilaw. Naka-tiles yung ilalim. Ayan. Ay, yung lababo nakalagay na rin. Dryer kiss. Ayan. Maganda to, legit. Legit po yan. So, lumawak na siya, oh. Ayan. Tapos, meron tayong cove ceiling dito. I mean, recess ceiling kasi sarado yung pinaka-cove niya. Kornisang nilagay. Ayan po. So, ang mga pin lights niyan, dito. May pin lights tayo dito.
Tapos yung iba, sasarahan na lang. Sinarahan na po yun dito. Tapos dito po sa part na to, kasi meron ditong beam. So, naka-PVC rin po yan. So, halos nakukumpleto na po to. Since natapos na po si Ray sa Bacoor sa mga woodworks, dito naman po sa stand niya. Ayan. Ito yung ating TV console. Ayan. Hindi pa naman siya na ipipix, pero hanggang dyan yan. So, ito guys, inassemble lang muna, pero hindi pa ipipix kasi magpapasok pa ng sopa ng gamit para hindi rin mahirapan. So, inassemble lang muna siya. Tapos, yung matitira pong space dito sa hagdan, yun na lang po yung magiging storage. Tapos, yung hagdan, ilalagyan po yan ng cover. Ayan, i-install na nila yung ating, fluted panels. So, bali guys, tapos na ni Ray yung paglalagay ng fluted panels dito po sa ilalim ng ating bar counter. Ayan. 4-in-1 po yan. Tapos, kinat na lang. I think wala pa sa 3 meters yung pinakahaba ng fluted panels. So, itong paggamit natin ng fluted panels, nagdadagdag design din po yan. Accent, parang ganon. So, ito po, lalagyan ng fluted panels, pati rin po ditong pinto ng ating bathroom, hidden door, lalagyan din po yan ng fluted panels, tsaka dito rin po. May fluted panels din po ilalagay dito. So, ito, lalagyan po muna ng cover yung hagdan para bago tayo magsara dito, is masarahan na rin po muna yung ating hagdan. So, yung matitira po dito, yun na lang po yung magiging storage nila. Dito na lang po yung bukasan. So, ayan guys. Tapos yung bintana nila dito, choice ng may-ari na palitan. Additional po ito. So, gusto nila may design. Pwede naman yun. So, sabi ko nga, depende sa gusto na nagpapagawa. So, ito guys, malapit na itong matapos. Once na nagawa na po nila yung mga woodworks dito, yung mga fluted panels na yan, ang matitira na lang po dito, pintor. Ayan, pintor na lang matitira. Tapos, papasok din po yung electrician natin para ikabit na po yung mga ilaw. Ayan. May mga ilaw pang ikakabit. May wirings na ilalagay para sa TV. Ayan. So, ito guys, pakita ko lang sa inyo, itong bathroom natin, wala pang yung ilaw, kakabit na rin po yan, pati po yung ating exhaust fan, ilalagay na rin po yan. So, ito guys, yung pinto dyan sa back extension, sa back door, ito na lang po yung ginamit namin, since lalagyan po siya ng fluted panels, ito po yung magandang gamitin. So, sa likod, lalagyan na lang po ito ng Acrotex primer. Yung pinakalikod, papahiram po ng Acrotex primer. Ayan. So, ito, pwede na rin po itong i-finish. Ayan. Pati rin po ito, pwede na rin po itong i-finish. Sasarahan pa po ito ng tiles. Ayan. Hanggang dito po sa may taas na part. Tapos, lalagyan na rin po ng cornice. Ayan. So, halos patapos na. Ang metal works natin, patapos na rin po yan. Ayan. Dito po sa labas, tapos na rin po yung pagtatiles dito. Ito, medyo malakas ang hangin, parang may uulan. Mas maganda nga yun para ma-check din namin kung may mga leaks. So guys, dito sa may front extension, parang industrial type lang yung ano nila dito, ceiling. Walang spandrel po ito. Ayan. So, itong sa labas na part, ito yata, ito. Sa labas na part, naka-PVC panels tayo dito na white. Ayan. Tapos, ito po yung pinaka-extension. So, guys, natapos na yung ating metal works, yung gate natin, tapos na. Pati rin po itong ating sampayan. Ayan. So, i-install na lang po yung mga ilaw. Tapos, pintura. Ayan. May pintura na, retouch na lang.
Ayan na, malakas na. Oh, baka basa. Ayan guys, umuulan. So, ito yung request ni sir na yung sa part ng metro, parang tanggalin yung bakal para makita pa rin yung metro. Ayan, okay na siya. Ayun, oh, ayan na, ayan ang ulan, ayan na. So, mababasa siya. Kailangan, pasok na lang, pasok sa loob. Ayan na, may bagyo pa. Uulan na. So, ang majority na lang po na gagawin ng team dito is linis na lang. Linis, pagka-tile grout, yung ating mga woodworks, syempre preparasyon para sa marsilya at sa pintura. Dito po bukas, ikakabit na po yung aluminum cabinet. So, dito po sa ilalim ng bar counter, meron din pong gagawing open shelves dito. May open shelves din po dito, pero siguro i-install na lang po muna yung aluminum para malaman namin kung saan kami gagalaw. Tapos dito po sa taas, meron din po tayong parang, yung sa bar counter, yung pinakataas. Si Ray din po ang gagawa niyan. Abangan na lang po nyo. So, ito namang unit nila, ma'am. Halos sa pinturahan na po ito. Retouch na lang po ito. Retouch lang po ang gagawin dito kasi yung ibang part po is na napinturahan naman na. Ayan, pinapasok lang yung ating mga plywood. Baka kasi mabasa. Itong plywood po na ginamit namin, ano to plyboard. Actually, sabi na rin, mas maganda nga daw ito gamitin. Pero, basta ingatan nyo lang wag mabasa, tsaka yung preparasyon nito dapat maayos. Ayan, no. Tsaka ito naman po, ginamit lang po namin yan sa TV console. Hindi naman po yan ginamit sa kitchen cabinet. Siguro kung gagamit kami para sa kitchen cabinets, yung mga local. Kasi mas matibay po yun. So guys, ito yung itsura ng labas. Umuulan lang, kaya dito ako sa kabilang side ng isilong. Ayan po. Isusum ko na lang. Yung front extension po natin, okay na po yan. Yung case para sa AC, okay na. Tapos yung alulod po natin dun sa taas, ayan, naglagay po kami ng gutter dyan. Tapos naglagay rin po kami ng metal spandrel. Ayan o. Tapos yung ating PVC, pipinturahan din po yan. Ayan po, halos tapos na. Picturean natin. Tapos yung labas po, i-retouch na lang din po yan. Ayan, o, kanina nire-retouch kaso biglang umulan. Umuulan, ayan o. So ayan guys, konti na lang, malapit na. Pero syempre kahit sabihin mong konti na lang, malapit na, hindi natin pwedeng madaliin yan dahil alam nyo na, finishing na tayo.